Viral ang nakakaantig na reunion ng Singaporean entrepreneur na si Jonathan Chua at dating Pinay na domestic helper ng kanilang pamilya na si Zenaida Oste, o mas kilala sa tawag na Auntie Zen. Naging daan ng isang Singaporean TV show upang mahanap at mabisita nila si Auntie Zen sa Ginubatan, Albay matapos ang 26 na taong hindi sila nagkita. Naging malapit kasi si Auntie Zen sa puso ni na Jonathan at ng dalawang kapatid niyang sina Nikki at Allison dahil siyang nag-alaga sa kanila noong bata pa sila. Sa hindi naasahang pagkakataon, kinailangang umuwi ni Auntie Zen sa Pilipinas. Matapos nito, hindi na siya muling nakabalik ng Singapore. Tinuring nila akong pamilya. Kaya lang naman ako nakaalis sa kanila nung namatay yung tatay ko. Binigyan ako ng bakasyon ni Ma'am Susan, yung mother ni Jonathan, na 100 days. Ang kaso, namatay naman din yung kapatid kong lalaki na magbabantay sa mga anak ko. Kaya hindi na ako nakabalik. Maliliit pa kasi ang tatlong anak ni Auntie Zen noong naging OFW siya. Dahil sa hirap ng buhay, napilitan siyang makipagsapalaran sa ibang bansa para maitaguyod ang kanyang pamilya. Nilakasan ko lang yung loob ko. Tiniis ko din yun. Naswertehan ko naman sila Ma'am Susan. Mabait sila. Parang ibinuhos ko na rin ang loob ko sa kanila. Tiniis ko rin yung mga anak ko dito. Basta may pambili ako ng pagkain sa kanila. Mga damit, yung kailangan nila. Tinutulungan pa sana siya ng pamilya ni Jonathan na makabalik ng Singapore, ngunit kinailangan niyang alagaan ang kanyang mga anak. Nung nakasakay na ako sa aeroplano, naalala ko syempre si Jonathan kasi darating siya, iiyak yun. Silang tatlo, iyak daw ng iyak. Hindi sila kumuha na ng katulong. Pagbalik ng Pinas, maraming kinaharap na pagsubok si Auntie Zen. 2 beses nagiba ang kanilang bahay dahil sa mga bagyong nagdaan. Pumasok din siya sa iba't ibang trabaho tulad ng caregiving at paglalabada para masustentuhan ang kanyang pamilya. Ngayon, bukod sa kanilang munting poultry business, nagluluto at naglalako na lang siya ng kakanin. Sa kabila ng kanyang desisyong bumalik ng bansa, hindi niya maiwasang mamisi na Jonathan, lalo na't itinuring niya na silang mga anak. Ayon kay Auntie Zen, si Jonathan ang naging paborito niya dahil madalas nga itong kasama noon. Inaalagaan ko siya. Ako naghahatid sa eskwela. Malambing siya nung bata pa siya. Kahit na maliit pa siya, pag nakita niya ako naglilinis, umaakit sa mesa para ipagtimpla ako ng maiinom. Sabi ko, hindi pwede. Kasi papagalitan ka ng lola mo. Sa akin niya nakaakap. Kahit saan ako magpunta, kasama ko yan. Kahit naglilinis ako, babantayan niya ako. Bilang alaala, nagawang itago ni Auntie Zen ang paboritong punda ni Jonathan ng higit 2 dekada. Kasi nung doon ako sa Singapore, hindi ko yun alam na inilagay ni Jonathan sa bag ko. Nung pagdating ko dito sa amin sa bahay, nagliligpit ako ng gamit ko. Nakita ko yung una ni Jonathan. Iyak ako na iyak. Sabi ko, itatago ko ito. Tinago ko talaga. Buwan-buwan, ilalabahan ko yun. Pero Jonathan, kahit saan siya, masyal, bit-bit niya yun. Hawak-hawak ko. Tapos hingiin niya sa akin, inaamoy-amoy niya yan. Hanggang ngayon nandito nakatago. Parang panaginip kay Auntie Zen nang malaman niyang hinahanap siya ni na Jonathan. Hindi niya inakalang magkakaroon pa sila ng pagkakataong magkita muli. Yung interviewin ako, hindi ko akalain na pupunta dito si Jonathan. Wala akong kaalam-alam. Alam ko lang yung interview sa akin at saka yung producer. Yun lang ang makakausap ko. Nung makita ko, sabi ko, hindi ko akalain na hanapin niyo ako. Napuno ng iyakan at tawanan ang kanilang matamis na pagkikita. Matapos mag-viral ang episode nila, maraming netizens ang nagnais na magpadala ng donasyon upang muling makabangon si Auntie Zen. Maliwanag naman ni Jonathan, sinusuportahan na nila si Auntie Zen ngayon. Naiiya nga ako sa kanya. Hindi ko akalain na tutulungan niya ako. Laki ko rin pasasalamat. Unti-unti, hindi na yung buhay namin na minsan wala, minsan meron. Binabala ko nga talaga na yung binibigay niya sa akin, makita niya balang araw yung mapundar ko.